para sa ating electrical. Lalagyan natin siya ng nilubog yung 1/2 na PTR pa yung water line. Kaya kailangan mo nang chipingin or roofing project update dito sa Riot Project mga boss. Gamitin natin dito ceiling materials. Pisem board for nung dugtungan ng pisem board. So kailangan dito pagka pinaping po ito. Pagka gumagawa po kami, nagpipintura kami sa labas, ina-apply po namin ng waterproofing materials bago na. Tama yun, no? Hanggang Sabado. Ito. Poset. Kaya basahin mo. Welcome back po dito sa ating channel. Ayan, nandito na tayo sa Pampanga. Tapos na yung ating mahabang bakasyon. Halos 5 days. 5 days po yung naging bakasyon natin. 5 araw sa sa Boracay. Nung pang 5 days, umuwi na kami ng alas 8 ng umaga. So ngayon, balik po tayo sa paggawa, sa trabaho. Back to reality na tayo. Ayan mga boss, update po tayo dun sa yung CR. Ayun nakabubong na. Bale yung po mga ginamit naming pang roofing framing doon, tsaka plus yung roof. Ayan, tira. Sobra po ng isa dun sa may Gatchawin project. So ayan, nagamit naman po dyan. Ayan siya. Iba-iba na yung kulay ng yero dito sa farm. Gawa ng yung mga labis-labis lang na natin sa project, tira natin yung nagamit dito. Ito kulay gray, yung kulay beige, tapos ito gray, tapos ito may blue. Ayan, kung magpapalipad po tayo ng drone, makikita nyo sa itaas, very colorful yung bubong, iba. So silipin natin yun, yung CR bago tayo umalis. Ang destination natin ngayon or pupuntahan natin, siguro dito lang po ako sa Riot muna, yung Riot project. Sigasuin ko lang yung kailangan nila doon. Tapos next yung sa Pangasinan. Tingin itong may Lola Boy si San Pedro. Tingin mo maulan-ulan pa naman, sarap mong sinabawan. Meron pa namang tanglad doon, no? Ayan, tara, silipin natin. Ayan, ulan. Hindi ko alam kung makakapasok yung mga gumagawa po rito. Ito na yung bagyo. Buti hindi kami nabutan sa Boracay Island ng bagyo. Bagyong Christine nata ang pangalan niya. Ayan siya. Dito yung pang babae. Nalihat ko na rin po siya kahapon. Ayun na yung location ng kanyang waterline. Pagduitan ko na. Ayan, yung kanyang water supply sa tangke ng water closet, tapos yung kanyang bidet. Ayan, okay yan. Dito yung panglalaki. So ayan, meron na rin siya water line sa kanyang tangke, tapos sa bidet. Tapos nalagay ako ng gripo rito. Medyo po siya, medyo maluwang siya. So pwede mong maligo rito if ever meron tayong gusto maligo. Yun, nilagyan ko siya dito ng gripo. Yun, lalagyan na lang natin siya ng telephone shower. Ayan. Tsaka yung palang balak kong lagyan ng urinal. So hindi na po siya kakasya. Nilagyan ko po kasi siya ng gripo doon. Masikip na kung lalagyan natin ng urinal. So ayan, wala nang urinal. Saka ito dito. Ayan. Same layout lang, nilagyan ko rin siya ng gripo doon para if ever na gusto nga maligo, pwede yung maligo rito. Ang sukat po nito 1.5 by 1.2 meters.
So tapos dito yung ano, dito ko lalagyan ng pinaka-lavatory or lababo. Nilayout ko siya kahapon. Ayan na. So ayan, ipopormahan na lang po nila yan. Kaya meron po ano dito, meron po siyang abang para sa drain. Tapos water line. Papasinsil ko. Nung nasa Boracay po kami, nagtaka ako dun sa mga ano, dun sa mga bidet ng mga hotel doon. Bale, yung po kasing unang punta namin doon, yung hotel na yung room namin pala, yung room namin nasa ano po kami, third floor. So no choice, sabi nung ano doon sa may lobby, pagka may available na daw sa lower floor, lilipat na lang kami. So napansin ko lang doon sa mga hotel, mga boss, dalawang room po yung lilipatan namin. Yung pong bidet nila nasa kaliwa. Ayan. Ito yung bidet dapat. Pagka nakaupo ka, dapat nasa kanan yung bidet. Ang kanyang location, standard location. Yung pong sa hotel na pinuntahan namin doon, nasa kaliwa lahat. Dalawang room po yung lilipatan namin, nasa kaliwa po yung bidet nila. Hindi ko alam kung sinadya ba yun na kaliwa or nagkamali lang installer. Pero hindi naman po siguro kasi dalawang room po yung pinuntahan namin, same location, nasa kaliwa. Ayan. Kung sigurong left-handed yung gagamit, hindi po siya mahihirapan. Kalamitan naman, kadalasan naman sa atin halos sa right hand saka standard po ng location ng bidet dapat nasa kanan. Tulad niya, nasa kanan. Pagka nakaupo ka sa water closet, sa kanan dapat. Ayan. So yun, hinihintay ko lang yung mga tropa dito kung makakagawa sila. Mukhang magtatagal itong ulan na to. Bagyo po ito, bagyong Christine yata. Pwede naman silang gumawa rito. Tapos yung mga materyales dito sa roofing framing tapos sa roof, ayan, kung makapansin nyo mga boss, pinaputulan yan, no? Putol-putol lang po yan na pinadugtong ko. Ayan, tapos saka itong 2x4 na yan, halos isang metro yung putol. So pinagdugtong natin 1, 2, 3, 4, apat na dugtong, 4 meters po yung bubong nito. Tapos yung 2x4 na tubular, tira din yan, tira. Meron din tayong tirang pang ceiling doon, PVC panel. So meron po tayong lalagay din yan. Tapos tiles, meron din tayong maraming tira. So gagawin na lang po natin siya ng design sa mga tira-tira. Hindi naman po nasasayang yung mga tira ko sa mga project. Alas na papakinabangan din dito sa farm yung mga tira-tira. Ito na, ibubong na. Tapos pagka natapos to, maginhawa na sa mga bisita. Anytime na gusto nila mag-CR, hindi sila mahihiyang pumasok pa dun sa loob. Dalawa. Yung talong, ayan, yung talong ni Lolo, yung talong na tanim ni Lolo Boy. Ayan, hanggang ngayon pinakikinabangan pa rin po ng mga tropa dito. Yung po mga gusto mang-uwi or mag-uwi, yung po mga nagpupunta rito, so meron po silang pwedeng kunin or iuwi. Ayun, talong, dami. Ang balak ko rito, dalawang dalawang basin na lababo. Ayan, kaya po dalawa yung kanyang drain na pinabang ko. Tapos siyempre magkakaabang pa ng water line yan, water line. Ayan. Tapos pagka ganun po yung inyong gusto, ang nilayout ko kasi dito nasa 85, finish na po yung 85 cm. So kung basin type ang gagamitin natin, nakapatong sa lababo, dapat ito pong taas na to, ito na po yung taas ng basin, yung lalagay natin na dito, yung parang palangganang pinapatong. So bababa ko po tayo rito, susukatin ko lang yung basin kung anong height nya.
hindi po pwedeng dito natin ipapatong yan. Matataas na po siya. Kasi ito 85. Kung yung mga basin isa nasa 8 cm o 20 cm. So angat siya. Magiging ano na siya. 105. 85 tapos 20. So 105. Mataas na po yun. Wag niyo po gagawin yun. Or huwag kayong gumawa ng ganitong lababo tapos may basin. Mataas po masyado. So bababa po tayo dito. 20. Dito lang po yung pinakapatungan niya. Tapos mayroon siya faucet dito. Tapos dyan salamin. Dito palalagyan ko ng buong salamin to kay Boss Poy Poy. Ang sukat nito is 6 feet. 6 feet po yan. Ayan, 6 feet. Tapos you by 3 feet yung salamin. 6 by 3. Para pagkatapos nila mag-siya dito sila mag-wash. Tapos yan silang face mirror. Ayan. Ganda. Paunti-unti lang. Tapos nagpalagay ako ng bintana dito para may singawan or exhaust. Mukhang magtatagal itong ulan. Tingnan natin kung makakapunta tayo sa Riot Project. Kung makakapasok din yung mga gumagawa po ron. Doon naman, nakabubong naman po sila doon. Sa Pangasinan ongoing po yung ano nila doon. Yung tiles installation. Ayan, shout out kay Kuya Ricky sa kay Ate Malay na owner ng Pangasinan Project. Sana nila ulan. Ayan, nandito na si paring Adobe. Ayan, si Jeff. Paring Jeff. Meron po akong bagong tools na inamount sa grinder. Ayan, kung mapansin yun. Double blade na siya. So makakales po na ng trabaho. Hindi na natin siya kakasin ng 2 beses. Bali pagka kinat natin yung linya doon, ayun, so 2 na siya. Ayun siya. So less na save that sa time. Subukan natin. Siyempre kailangan nating mag safety goggles or face shield. Ayan, face shield. Masara ng ulan, face shield tayo para sa safety. Kung maganda nga itong tools na nakuha natin. Ayan, ito po yung linya ng water line. So PPR pipe ang gagamitin namin dito. Medyo nahuli lang dahil na-plastering na sila na wala pa siyang abang. So kung gusto niyo madaling trabaho, ito pong itong tools na to, nabili ko siya sa online. Ayan. Pwede siyang i-adjust na pwedeng lumiit. Ayan, meron po siyang mga ring dyan na 1, 2, 3, 4. So nilagay ko sa pang-apat. Sakto-sakto, tamang-tama yung PPR pipe na 1/2 na maitatago. So kung wala tayo nito, guguhitan natin itong isa, kakat natin isa, tapos babalikan pa natin yung isa. So pagka meron ito, 100 lang, isang grinder lang, dalawang line na yung kanyang matatabas. So tingnan natin, subukan ko muna. Tapos ipapagrind natin kay parang Jeff.
So ayan, ayan na po siya. So chichipingin na lang to. Magaling ng chipping yan, meron naman tayong chipping gun dyan. So mas mabilis po yung trabaho. Katoy kakat, tapos lulusot doon sa kabila. Ito yung kanyang faucet. Faucet yung kanyang sa water supply sa tangke o sa water closet. Tapos sa bidet, gagamit tayo ng 2 valve dito, 3-way angle valve. So yun, gamitin po yun. Lalo na maganda gamitin nyo sa mga electrical. For example dito, and tatabas din tayo dito para sa ating electrical lalagyan natin siya ng conduit pipe na 1/2 na lulubog din siyempre 1/2. Ayan, or flexible hose. Ayan, save time. Subukan kong hanapin po yung yung description nitong clothes na to na na-order ko sa online. Ang ganda yun. Ayan siya. Ito yung mga accessories. Binibilang ko lang yung PPR accessories natin mga boss. Para kung kulang bibili ako. Ayan, T, elbow. Meron tayong elbow with thread. Ito yung dito. Elbow with thread. Ayan. One, two. Dito. Yung kanyang faucet. Ay, faucet. Yung kanyang water supply sa tangke. Bale, ang taas po na at least mga 4 inches or 6 inches. Dito. Simula sa finish floor line. Yan, finish floor line. 4 inches lang yung nilagay ko. Para hindi mataas. Itali na siya. Ayan, tapos ito mali po ito. Ang abang pala na dapat to, clean out. Clean out po ito, hindi sa water closet to. Patatanggal ko na lang to. At ilalagay na lang tayong clean out dun sa labas. O dun sa kabilang side. Tapos dito po siya yung location ng water closet. Ang abang po niyan dapat nasa 1 foot sentro ng pipe. Ayan. For example, dapat yung 1 foot natin or 30 cm sentro siya para makuha natin yung tamang-tamang dikit ng tangke dito sa wall. Siyempre, i-consider din natin yung tiles nito. For example, yung tiles natin is yung kapal ng tiles kadalasan nasa 1.5 cm or 1 cm. Ayan. So mag-adjust tayo dito, maglalagay tayo ng mga siguro mga 2 cm yung ating space dito, 2 cm. Tapos yan yung ating abang at least mga nasa 32 cm sentro nitong PVC pipe. Ayan, dito tayo magbubutas. Ito bossing lalim nito, ito na yung pinaka post negro. So doon na lang tayo magbubutas niyan. Bibili muna ako ng PPR bago tayo umalis, bago tayo pumunta sa Gatchawin, sa Right Project, yung roofing. Nag-ano po sila doon, ceiling. Ayan, let's go. Bagyong Christine ang bagyo dito naman po sa Pampanga. Medyo maganda naman yung panahon, hindi naman po ganun kalakas yung ulan, tsaka yung wala naman pong hangin. Ay, pare na. Buksan muna natin yung gate. Ayan, punta na tayo sa sa project roofing. Silipin natin yung project doon. Close the open. Ayan. Tingnan natin kung hindi natubigan na yung roof deck. Let's go. Ayan, narito na po tayo.
dahil maulan, putik na naman dito sa daan. Ayan o, buti na lang meron na po kami naitambak dito na mga pinag-gibaan doon, mga debris. Medyo hindi na malalim yung mga hukay. Ayun o, kahit umuulan naman, makakapagtrabaho naman sila dito. Ay, ay. Yan, ang ganda na. Oh, ang ganda na. Ayan mga boss, tatapos na rin yung plastering dito. Ayan, tulad ng design niya dito, meron din po siyang groove. Ayan, pinapaano pala niya ito ni owner, pinapapintura. Bali ito lang yata itong pinaka-design dito sa may harapan na to, hanggang doon sa taas. Tapos ito, ayan po, salamin din po yan. Kung paano po yung gawa niyan sa ilalim, ganyan din dun sa ibabaw, para hindi masira po yung design ng bahay. Ayan, lalo po siyang lalo po siyang lumaking tingnan, no? Imagine niyo yung dati wala po siyang bubong dyan, walang roof, tapos nagka-roof siya. Ang ganda na ng itong bahay. Lalo siyang gumanda ngayon, lalo na pagka na-repaint yan, magmumukha siyang bago ulit. Medyo mahirap lang dito yung pagkatayo po ng scaffolding. Yan, tulad dito, ang dami natin ginamit na GI pipe para lang maabot yung taas na yun. Tapos dito lilipat pa po dito yan. Wala nang tulo. Huwag damag po yung ulan, dahil nga nakabubong na yung taas. So ayun, wala nang tumulo. Dito dati pagka nito panahon, tumutulo po dyan. Ayun, and okay na. Pero hindi pa po tapos yung taas na yan, waterproofing pa yun. Tapos ita-tiles. Pero yun na, wala na. Dati dito mayroong mga tagas-tagas. Ayun. So dito sa loob, kailangan ding ma-repaint. Tulad yung mga mancha ng mga pinagtuluan. Tapos itong damage dito sa side, kailangan tuklapin ulit or baklasin. Kung ano pa po ito, nare-repair pa ang kahoy na to, i-reinstall sa tansya ko. Ano po ito, ma-reinstall to, ano lang, tanggalin ulit yung portion na umangat na hanggang doon, yun sa area na siguro na yun. Tapos reinstall lang to, okay na ulit. Maayos na yung bahay nila owner. Wala nang tulo, gumanda pa siya, naging functional pa po yung roof deck niya. Dati yan dyan, ngayon wala. Ayun tayo, kahit may bagyo. Ayun na siya, makakabang na rin yung mga ilaw. Pin light hanggang dun. Ayan mga boss, okay na, napaka-presko po nito. Ayan, may insulation siya, tapos ceiling, tapos pintura. Ayos, ang ganda.
Ayan, ito yung naging kwarto. Ang laki niya. Parang ano na siya, parang kung tutusin, parang na siyang master bedroom sa laki niya. Tapos magiging high ceiling pa po yan. Ayan yung ceiling niya, alas doon na po sa ibabaw ng ano na yan, ng bakal na yan na aming nilagay. So high ceiling siya. Tapos ayun, no? Mountain view. Kaya lang wala po yung bundok ngayon. Gawa ng signal number 1 kami dito sa Pampanga. Tapos sa Nueva Ecija signal number 2. Pero ngayon salamat po sa Panginoon, hindi naman po ganun kasama yung panahon dito. Halos sa paambon-ambon lang. Kagabi lang yung medyo malakas na ulan, tsaka kanyang umaga. Kaya dito halos hindi naman po pumapasok yung tubig, gawa na hindi naman ganun kalakas yung hangin. Pero syempre pagka malakas yung hangin dito, for sure yung anggi o yung tubig papasok po rito, mababasa to. Saka naman yung waterproofing to pagka natapos na yung kisame. Tapos flood test bago ilagyan ng concrete topping lang po ito, hindi po siya tiles. May magiging tiles lang dito itong kwarto na to. Problem solved na. Ayan mga boss. Tapos yung kailangan dito pagka tinapping po ito, at least dapat perfect po yung kanyang slope, from slope to drain. Tulad doon yung drain nya, at least dapat kailangan perfect po yan. Dapat wala siyang magiging panding o magiging magpupondong tubig. Ayun yung mga drain. So i-layout natin ng mabuti to para lalong maganda or maiwasan yung pag leak ulit sa loob. Pero as for now, sa aking nakikita, wala na po ito. Hindi na po tutulo to, hindi na siya maglilik. Maliban na lang kung sa wall sa labas manggagaling. Sa wall sa labas kung na waterproofing po ito ng buo. Ayan, dyan na lang dadaan yung tubig sa mga wall kung meron siyang mga crack dyan sa mga wall dyan. Kaya kami pagka gumagawa po kami, nagpipintura kami sa labas, ay na-apply po namin ng waterproofing materials bago namin siya masilyahan ng skim coat, para po maiwasan din yung pagtagas ng tubig magagaling sa wall sa labas. Kaya napaka-importante din yung waterproofing sa labas mga boss. Ayan. Lalo na to, wala siyang halos sa eaves or alero dito. Talagang bugbog sa ulan yan. For example, dito yung hangin. Tapos syempre pati yung ulan, bubugbugin niya yung wall. Pagka meron siyang crack or hindi siya na waterproofing, malamang tatagos sa loob yung kanyang yung moist or leak. Ayan. Sasarado na nila. Ang presko po rito kahit mainit, tapos mataas dito mahangin, presko. Tapos ganito pa yung view mo, makikita mo, napaganda. Ang ano lang dito, kulang lang dito CR. CR. Ganda sana to kung may CR din dito sa taas para hindi na bababa kung magsi CR man. Yun lang po yung kulang dito sa taas. Yun, ganda oh. Naging ano pa siya, functional. Kung may okasyon man sila ate, so kung medyo ganyan panahon, medyo maulan, so pwede po sila dito, hindi sila mababasa rito dito sa taas. Yun nga lang, yun nga, so, tulad na sabi ko, kulang talaga dito, no, CR. Kung masi-CR sila, bababa pa yung mga guests.
ganda na. Ayun mga boss, hindi na tayo magtatagal. Ayan pa po kung kailangan puntahan at asikasuhin ngayon. Dahil bukas sa next project naman tayo. And okay na, solved na. Solved na yung problema po nila owner dito. Hindi na sila mangangamba kahit nasa malayo man sila o nasa abroad sila. Hindi na nila pangangamba itong bahay nila dito na ganito nga yung naging issue. Maraming leak. So kung meron po kayong balak na magpa-roof deck or ganito ring design yung bahay nyo na meron siyang roof deck, so sinasuggest ko po sa inyo kung may roof deck po kayo, kailangan ipaubong nyo na. Mas maano na po yung maagapan na, kasi kung hindi man siya tutulo, kung bagong gawa siya, pero pagdating din ng ilang years or panahon na magiging or magkakaproblema tulad dito, siyempre nung unang gawa to, hindi po tumutulo ito. Pero nung paglipas ng panahon, 3 taon na yata itong bahay. Lunan ba na yun eh? Ay, nakalimutan ko pala yung bayabas. Ayan. 3 taon na to. Wala nang tumutulo ba yun, no? Wala. Doon na sa taas, tuyo eh. So patadaan yung tubig dyan. Okay na. So ano lang, pwede nang magpaano dito si ate. Finish. Wala nang pinangangamba masira. Tulad dito, dati may putulo din dito, ngayon wala na. Ayun po yung mata ng tubig. Doon siya nang galing. Ayan, shoutout kay owner. Ano na po tayo. Mission accomplished, pero hindi pa siya tapos. Waterproofing pa yun, tapos concrete topping pa. Let's go. Yan, nandito na tayo. Nandito pala si Parndenden. Talagang paborito mo talagang tilapia din, no? Pare, lalaki pare ng... Udah ulit to. Mahal ka. Yan tilapia mo. Oo pare. Lalaki ah. Doon sa palayan pare, laki pala ng mga tilapia. Hindi ka nagtrabaho. Umulan pare. Umulan. Meron po silang project. Makatapos na yata ngayon, no? Ano pare, hanggang Sabado pare. Hanggang Sabado. Hindi talaga sa tilapia. Dito. Silinisin mo, hiyan natin, lutuin natin. Ayan, update tayo dito. Dito ko po nilagay yung hagdanan dito sa side dito, tsaka sa side doon. Nabalo ko kasi, haharangan ko to. Haharangan ko tong harap na to. Para syempre yung mga pintuan, kasi nung CR natin, nakaharap dito. Nakaharap dito sa pinaka dito, pagka naglalakad ka, yun, harap na yung pintuan. So mas mabuti po nalagyan ng harang dito, at least mga 4 feet lang, para hindi totally harap na harap yung mga pinto, may cover pa. So dito yung magiging niya, magiging daanan niya. Dapat dito lang mga 4 feet. Meron akong lalagay dyan na pang cover. Ayun o. Ayan o. Ilagay na niya. Ito yung sa faucet. Ayan yung sa bidet. Bidet tsaka water tank. Okay na. Kasi yung drain. Ito na rin. Ito na rin. Lavatory. Drain. Dalawa. So yan. Okay na rin yun. Bidet. Water tank. Water supply sa
water tank, faucet. Kasi kapatanggal ko to. Ito na yung butas niya. Bintana para gawa natin kay Boss Poy Poy. Yan, si paring adobe lang yung ano, pumasok ngayon. Yung dalawa hindi rin pumasok. Dahil umulan nga kayo ng umaga. Yung kantuan niya ito pintuan. Dahil ilalagay ko mong pintuan dito, aluminum na. Para mas maganda, mas matibay. Hindi, kahit mabasa man sa tubig, tulad nito, ano lang siya, maliit lang. Kahit mabasa siya, hindi siya masisira. Hindi tulad ng kahoy. Kahit nabasahin, masisira lang. Kahit maligo dyan, kahit basahin ng lahat yan, okay lang. Yan, nanghuli po ako ng hito. Magsisigang kami ni Parang Denden ng ano, sinigang sa bayabas. Masarap sa sinigang sa bayabas. Hito, bangus, ayan. Ayan yung the best. Inuman ko yung lambat. Yan o. Ayan. Isa lang. Okay na. Okay na mga boss. Tapos na naman po yung maghapon. Ayan o. Kanto na yung pinto. Pwede na pasukat to. Bukas ng lababo. Bintana. Tiles. Ayan yung tiles. Ano ko yung mga tiles na tira-tira po doon. Papahalo kayo natin. I-sorting para magawa ng ano, design yung kakasya. Yung sa flooring meron naman po pang flooring. Dito pang flooring. Tiles. Okay. So, ayun na mga boss. Dito ko na po tatapusin yung ating simpleng vlog for today. Kita-kita tayo sa next upload bukas. Ayan, paalam po. God bless. Ingat.